Salamat sa tunay mong pagkabay. Sana walang pag-asa, ika'y dumamay. Sa pagkakasala, liwanag kang dantay. Salamat, salamat, Ina naming banal. Kapiling si Jesus, kalong ng iyong kamay. Kagandahang loob mo'y namamagitan. Hele ang ginhawa at kaligayahan. Awat habag, kintal sa iyong larawan. Kumakandili, o inang mapagmahal. Bukas palad ka sa nangangailangan. Karamay ng nakalubaybay na bayan. Salamat, salamat, Ina naming banal. Kapiling si Jesus, kalong ng iyong kamay. Kagandahang loob mo'y namamagitan. Hele ang ginhawa at kaligayahan. Mata mo'y tuon sa aming kahirapan. Parating nyo'y saklolo at sa sandigan. Sa iyong malasakit, inang nagmamahal. Binabakas mo pag-asang sisilong. O ina, dinadakila ka ng tanan. Sa kawalang pag-asa, ika'y karamay. Sa aming pagkadapa, handog iyong kamay upang ibangon sa landas ng katwiran. Kasama ka namin sa kabigatian, kamanlalakbay sa mabatong daanan. Bukas ang iyong pinto sa nahihirapan. Nakikinig, ika'y inang dumaramdam. Nakikinig, ika'y inang nagmamahal. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muli.
toss on a stormy sea. Oh, lift your child as a beacon light to the port where I fain would be. And Mother of Christ, Mother of Christ, this do I ask of thee. When the voyage is o'er, oh, stand on the shore and show him at last to me. Mother of Christ, Mother of Christ, what shall I ask of thee? I do not sigh for the wealth of earth, for the joys that fade and flee, but Mother of Christ, Mother of Christ, this do I long to see. The bliss untold which your arms enfold, the treasure upon your knee. Mother of Christ, Mother of Christ, I toss on a stormy sea. Oh, lift your child as a beacon light to the port where I fain would be. And Mother of Christ, Mother of Christ, this do I ask of thee. When the voyage is o'er, oh, stand on the shore and show him at last to me.
Magsitayo na po ang lahat. Banal na ina, Birheng sandal ganda, Reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon sa Sabado ng ika-12 na linggo ng kanyang panahon, ay gunitain natin ang mahal na Birhen Maria at ang pantas ng sa ating simbahan na si San Cirilo ng Alejandria. Mga minamahal ko mga kapatid, ipinapahayag sa awit ng panaghoy na kung saan nagsisisi ang lahat ng bayan ng Diyos sa kahinatnan nilang pagkatapon sa Babylonia dahil na rin sa kasalanan ng bayan na sumuway sa Diyos. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon kung paano tumatalima sa kalooban ng Diyos at magkaroon ng pananalig na matibay gaya ng ginagawa ng isang pinuno ng kawal o senturyon ng mga hukbo ng Roman Empire. Tayo ay tinatawag na mamuhay sa pananalig sa Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, tumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong taga-pagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na taga-pag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Banat. Kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalatiang walang katapusan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasulang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga panaghoy. Walang awang winasak ng Panginoon ang lahat ng nayon ni Jacob. Sinira niya ang matitibay na kuta ng lupain. Ang kaharian at mga pinuno nito'y kanyang ibinagsak at inilagay sa kahihiyan. Tahimik na nakalupasay sa lupa ang matatanda sa Jerusalem. Naglagay sila ng abo sa ulo at nagdamit ng sako. Ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakaluhod na ang mukhay halos sayad sa lupa. Namumugto ang mga mata ko sa kaiiyak. Bagbag na bagbag ang aking kalooban. Matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Nakahandusay sa mga lansangan ang mga bata at ang mga sanggol. Nag-iiyakan sila at patuloy na humihingi ng pagkain at inumin. Naglulupasay sila
na parang mga sugatan sa mga lansangan. Unti-unting nangangapos ang kanilang hininga sa kandungan ng kanilang mga ina. Ano ang masasabi ko sa iyo, O Jerusalem? Jerusalem, lungsod na pinakamamahal ko, saan kita maitutulad upang ikay aking maaliw? Sapagkat sinanlawak ng dagat ang iyong kasiraan, sino ang maaring magpanauli sa iyo? Ang sinasabi ng iyong mga propeta ay pawang kasinungalingan. Dinadaya nila kayo sa hindi nila paglalantad ng inyong kasamaan. Pinapaniwala nila kayo na hindi na ninyo kailangan magsisi sa inyong mga kasalanan. Dumaing ka ng malakas sa Panginoon, Jerusalem. Araw-gabi, bayaan mong umagos ang iyong luha gaya ng ilog. Huwag kang titigil ng kaiiyak. Bumangon ka at humiyaw ng ulit-ulit sa magdamag. Sa bawat pagsisimula ng oras ng pagbabantay, kumbaga sa tubig, ibuhos mo sa harapan ng Panginoon ang laman ng iyong puso. Itaas mo sa Kanya ang iyong mga kamay alang-alang sa iyong mga anak. Nanlulupaypay sila sa gutom, nakahandusay sa mga lansangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iyong laging gunitain mga lingkod mong butihin. Iyong laging gunitain mga lingkod mong butihin. Bakit kami, Panginooy, itinakwil habang buhay? Mainit ang hininga mo sa tupa ng iyong kawan. Iyo sanang gunitain ang tinipon mong noong una, yaong lahing tinubos mo't itinakda na magmana. Bundok ng siyong tinirhan mo'y gunitain mo na sana. Iyong laging gunitain mga lingkod mong butihin. Lapitan mo yaong labi ng winasak ng kaaway, ang labi ng santuaryo mong sinira ng bawat bagay. Ang loob ng iyong templo'y hindi nila iginalang, sumisigaw na nagtayo ng kanilang Diyos-Diyosan. Ang lahat na nasa loob na sangkap ng mga kahoy, magmula sa pintuan mo'y sinibak at pinalakol. Iyong laging gunitain mga lingkod mong butihin. Ang lahat ng inukitang mga kahoy sa paligid, dinurog at pinalakol niyang mga malulupit. Yung banal na santuaryo ay kanilang sinigaan, nilapastangan nila at winasak ang templong banal. Iyong laging gunitain mga lingkod mong butihin. Yaong tipang ginawa mo ay huwag mong lilimutin ang masamay naglipana sa pook na madidilim. Laganap ang karahasan kahit saan sa lupain. Huwag mo sanang itutulot ng api mapahiya. Bayaan mong ang ngalan mo'y purihin ng dukhat aba. Iyong laging gunitain mga lingkod mong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, Ginoo, ang alipin ko po'y napaparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paron ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi pa ako karapat-dapat na puntahan po ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa nakasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kaliliman sa labas. Dooy mananangis sila at magangalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, Umuwi na kayo. Mangyayari ang inihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at dooy nakita niya ang biyinan nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaiah. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Para po sa lahat na mga nakikiisa sa atin sa iba't ibang dako ng mundo na sila ay naugnay sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria, at iba pang mga social media na nag-ugnay sa atin tuwing magkaroon tayo ng misa ng tanghali. Sa lahat na nakiugnay ngayon, isang mapagpalang araw din sa inyong lahat. Bago natin talakayin ang mahalaga na punto o mensahe ng ating mga pagbasa, atin ding ipagdasal ngayon ang mga kardinal. Ang mga kardinal sa buong mundo ay nagkatipon ngayon sa Roma mula kahapon hanggang ngayon upang
talakayin ang mga mahalaga at importante na mga bagay-bagay at palalimin na mga bagay sa sinudo ng mga sinudo. At ito ay pagpapalalim at linawin dahil nung nakaraang consistory ng mga kardinal noong Enero ay hindi po gaanong napalalim ang lahat. At ngayon palalimin nila. Kaya mayroon pong 20 na grupo ng lahat ng mga kardinal na magtalakay sa mahalaga na talakayin tungkol sa simbahan. At isama rin siguro ang pagtalakay tungkol sa mga punto o mahalaga na mensahe ng unang encyclical ni Pope Leo XIV, ang Magnificat Humanitas. Maganda po ang laman doon, pero marami kasing reaksyon. Kaya yun siguro ang talakayin din. Pero ipagdasal natin sila upang sa kanilang pagtitipon ang pananalig ng buong simbahang Katolika ay palalimin pa. Pananalig. Mahalaga po ang pananalig at yun po ang tema sa ating mga pagbasa. Kung inyong napakinggan sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 8, verso 5 hanggang 17, ang ating Panginoon ay pumunta doon sa Capernaum at may pumunta sa kanya ang isang senturyon o kapitan ng hukbo Romano dahil sinasabi niya ang kanyang alipin ay na-paralysis at nakaratay kung pwedeng pagalingin ng Panginoon. Ang sabi kaagad ng Panginoong Hesus, pupunta ako, ibig sabihin sasama siya sa kapitan. Pero itong kapitan kasi ay tinuturing na hintel. Mayroon pong tradisyon sa mga Hudyo na hindi po pwedeng papasok ang isang rabi at ang ating Panginoon isang rabi o guro sa bahay ng hintel. Kaya sinasabi ng kapitan, at ito po ang napakaganda na sinasabi ng kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan po ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ito ay versikulo 8, Kapitulo 8, Ebanghelyo ni San Mateo, na atin pong ginagamit lagi sa misa bago tayo magkomunyon. Dahil ito po ang pagpapahayag ng pananalig na malalim at pananalig na buhay at taimtim. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ang ganito kalaking pananalig. Ang mga Israelita ay kilala sa pananalig. Kaya nga sa mga Israelita, ang pananalig ay tinatawag nila na imuna. Imuna ay mula po sa salitang amen. Yung pong ginagamit natin na siya na nga. At ang imuna ay ang pagsuko, pag-ugnay sa Diyos sa lahat, kahit wala kang nakikita anuman na konkreto, pero ikaw ay talagang nananalig o nanampalataya at ang lahat ng pag-ugnay mo sa Diyos ay hindi po tinitingnan kung anuman ang basihan, kahit walang basihan, kumakapit ka sa Diyos. Yun ay tinatawag na imuna. Pangalawa, ang imuna o pananalig na malalim ay pananalig na kung saan buhay na buhay sa pamagitan ng panalangin na taimtim. Hindi lang sa mga salita, panalangin na nagninilay-nilay o nagbulay-bulay o nagpahingalay upang lalo pang malalim ang ugnay sa Diyos. At pangatlo, ang imuna ay tinatawag na isang aksyon. Para sa mga Israelita, wala pong nasabi na ikaw ay nananalig sa Diyos at wala kang ginagawa. Kaya ang pananalig
ay naging konkreto sa pagmagitan ng paggawa ng mabuti dahil nananalig ka sa Diyos, nanampalataya ka sa Diyos, ipahayag mo sa konkreto ng paggawa ng mabuti, ang pakisalamuha, pakikiramay, malasakit, at pagtulong, o kaya ang pagkinig sa kapwa-tao. Ito yung tinatawag na pananalig. Kasi kung tayo kasi magsabing pananalig, nanalig, yun lang, parang trust, parang hinayaan mo siya, tinanggap mo siya, pero ang imo na ay mas malalim. Pero dahil ang ating ebanghelyo ay nakasulat sa Koinokona Griego, sa Koinokona Griego, ito po ay pistis. Ang pistis naman ay isang pananalig na kung saan ang ating buong puso, ang ating buong pag-iisip ay nasentro sa persona ng ating pananalig at walang iba kundi ang Diyos. Ang ibig sabihin nito, isang personal na ugnayan sa Diyos. Hindi po masabing ikay nananalig. Kapag nananalig ka na parang hindi mo gaanong kilala ang isang sentro ng iyong pananalig, ang isang naugnay sa iyong buhay dahil sa pananalig. Kung mananalig ka, kilala mo dapat ang tao. Kilala mo dapat ang Diyos. Kaya, tanong din sa atin, ikaw, kilala mo ba ang Diyos ng tunay? At mahal na mahal mo ba siya at kilala ng malaliman? Kaya ikay nanalig sa Kanya ng tunay? Pero sa salita po ng Latin, ito ay pedes. Ang pedes ay isang pagsuko. Isuko ang sarili at hayaan ang makapangyarihan na siyang magkaroon ng pagsakop sa iyo o gagawa sa iyo. Ang tawag doon, pedes. Doon po magsimula ang tinatawag na fidelity, pananalig, etc. Pedes. Pero pag tingnan po natin sa ating salitang pananalig, at lalo na pag-iugnay natin sa salita ng Panginoon na imo na pananalig na may konkreto na aksyon, ito ang ating kinakailangan. Dahil kapag hindi, parang bahagi tayo sa panaghoy ng propeta na nabasa sa unang pagbasa, Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 19, na ang panaghoy ay siyang pagkaroon ng pagsisisi na kung saan ang mga tao na namulat sa kanilang ginagawa na pagkakamali ay naglagay na ng mga abo sa kanilang mga ulo, nagkaroon na ng pagbabago, nagkaroon na ng pagsisisi. Ang panaghoy ng pagsisisi ay bahagi din ng pananalig na Diyos sa atin. Isang pananalig na kung saan hindi lang buhay na buhay at hindi lang na siyang nag-ugnay sa atin ng Diyos, na tayo'y nagmamahal sa Diyos, na tayo'y kumikilala ng malalim sa Kanya. Ang tunay na pananalig ay pananalig na kung saan lahat ng ginagawa mo ay para sa pagpupuri at pagpupugay sa Diyos. Walang pagdududa, walang pag-alinlangan, walang question, sapagkat kung ikay nananalig, kilala mo ang Diyos. Kaya sinasabi nga ni San Agustin, una sa lahat, ako'y mananalig, sapagkat kung ako ay mananalig, makilala ko ang Diyos. At kung kilala ko na siya, lalo pang lumalalim ang aking panampalataya sa Kanya. Yun pong magpahayag ng pananalig at panampalataya na malalim sa Diyos. Malakpak nga ng malakas, wala tayong ibang pananalig, manalig tayo sa Diyos. Siya ang una sa lahat at siya ang number one sa ating puso't isipan. Ang tunay na pananalig na siyang mag-udyok sa atin ng pagbabago, paggawa ng mabuti, at sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.
Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng matatag na panampalataya ng senturyon, lumapit tayo sa Panginoong Hesus at manalangin tayo sa Kanya para sa pangangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan na atin pong itutugon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang simbahan naway hindi ituring saan man ang sino man bilang banyaga o dayuhan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga namumuno sa ating buhay, pamayanan, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga taong may kakaibang paniniwala, lahi o pinagmulan, naway matutunan nating tanggapin at unawain. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa oras ng kanilang pangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ama ng sangkatauhan, tinanggap ng iyong anak ang panampalataya ng senturyon na lumapit sa Kanya ng may pagpakumbaba at pananalig. Ipakita mo sa amin ang iyong kanang loob. Ngayong kami ay nanalangin sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo. Panginoon, narito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayan, masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay, gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, ng iyong bayang nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkaberhen, ay magpaging dapat nakalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan ngayong pinarangalan ang mahal na Berhing Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Berhing totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isinugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Berhing Maria ay naging inang tunay na iyong anak sa kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa namang helsi si awit ng papuri sa umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng Banal, makalob na ito upang para sa maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gangtipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon ika-14 at na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, isang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Cirilo ng Alejandria, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus-Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa tagubilin ng magaling na utos sa turo ni Jesus na po natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mampasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsangutan ko sa Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o minister. Sumunod po tayo. In the presence of our God, as we gather here in Christ, feel the Spirit breathe upon us, the breath of life raised and divine. We have come to break the bread. We have come to share our lives. Let us bring these fruits to the table. The love of God, yours and mine. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. When we gather in our homes, through our prayers and our meals, we are fed and nourished together, our families broken and blessed. In the household of the Lord, where we come to share the meal, we are fed the words of our Savior, one family strengthened and healed. Ang
katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kanang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Berhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagin dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kami naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng poong Jesus Nazareno. Pananalig, isang tatak ng tunay na Kristiyano. Pananalig dapat ay isang aktibo na pagpapahayag, pagsasaksi sa ating Panginoong Diyos sa pagsabuhay natin ng mabuting buhay at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagyamang ibagay ang pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pangitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na pas nangailangan ng tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Pasandi po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng benisyon nito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming walhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.